Naalala niyo ba yung naunang kwento ko tungkol sa pagsalubong namin sa karawan ng pamangkin ko? Para mas maintindihan nating lahat, samahan niyo akong alamin yung mga pangyayari sa likod nung naunang kwento. Feb 22 this year, yung eksaktong birthday ng pamangkin ko. Alas 7 ng umaga, nag-aalmusal kami kasama ko yung mga kapatid ko tsaka yung asawa ng kapatid ko. Nang tumawag yung in-laws ng kapatid ko sa kanya, nagsasabi na hindi na sila makakapunta sa celebration ng pamangkin ko. Okay. Nagdatingan yung mga bisita, naging maayos at naging masaya naman lahat. Natapos yung araw, weekdays, balik na naman sa trabaho. So umalis ako sa bahay. Weekends, umuwi ako. Sabi sa akin nung asawa ng kapatid ko, "Kuya, panoorin mo to." Panoorin natin na sabay-sabay yung footage. Dito sa footage, makikita natin na merong isang bata nandito sa dulo at nagtatalokbong ng kumot. Tila ba parang may bumabagabag, parang may gumugulo, parang hindi siya mapakali. Mapapansin nyo, uupo, magtitingin-tingin, para bang may nang-iistorbo sa pagtulog niya. Yung mga batang kasama niya rito, puro mga pinsan niya na natutulog na rin. Mind you guys itong pamangkin ko, pag inantok to, kahit sino, kahit nasan pa man, magpapaalam at talagang matutulog. Kung mapapansin nyo sa footage, umupo ulit siya. At paulit-ulit na may sinisipat o may tinitignan sa isang corner nung silid kung saan sila natutulog magpipinsan. Sabi ko sa asawa ng kapatid ko, baka naman hinahanap ka. O baka gustong umihi. Baka gustong dumede. Sabi nung asawa ng kapatid ko, panoorin mo lang yung footage, kuya. Dito mapapansin nyo talagang tumayo na siya. Bumaba at nagsabi. Sabi ko sa asawa ng kapatid ko, anong meron sa footage? Parang normal lang naman yung footage. Sabi niya sa akin, "Kuya, naalala mo nung birthday ni Ali, nag-aalmusal tayo. Tumawag sila mama at nagsabi na hindi na sila makakapunta. Sa kadahilanan yun na rin pala ang araw ng kamamatayan ng kapatid ng lola ng pamangkin ko." Lingid sa kaalaman ko at sa kaalaman ng pamangkin ko na pumanaw na pala yung 68 years old nilang lola. At doon lang namin na-realize na yung sinisipat pala ni Ali, yun yung lugar kung saan namamalagi yung lola niya nung bedridden na. Kayo nang humusga. Kung napanood niyo yung footage, mapapansin niyo na tumayo na yung pamangkin ko. Bumaba at nagsabi na ang iyak ng pamangkin ko, si Lola, nakatingin sa akin. Doon lang namin napagtanto na ang nakikita niya pala is yung lola niya na pumanaw na. Guys, hindi niya alam na pumanaw na yung lola niya. Hindi na para ipaalam pa namin sa bata o para ipaalam pa nung mga nakakatanda sa mga kabataan na pumanaw na yung lola niya. Kaya pinaulit-ulit kong panoorin yung video. Totoong kinilabutan ako. Na para bang may nakikita yung pamangkin ko na hindi namin nakikita. May nararamdaman siya na hindi namin nararamdaman. Magulo Kayo na humusga. Kasi ako, bilang hindi naniniwala, totoong natakot ako Bumabalik doon sa kwento. Baka totoong may kalaro nga yung pamangkin ko sa bahay namin. Abangan nyo ang mga susunod na storya na maaaring magbigay linaw sa katulad kong hindi naniniwala, sa katulad kong hindi kayang maniwala hanggang maramdaman o makita ko mismo yung nararamdaman o nakikita ng pamangkin ko.